Petsa ng paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang inihintay ngayong napagpasya ng isa lang siya sa trial matapos makumpirma ang lahat ng charges laban sa kanya. Ano-ano nga ba ang mga alegasyon sa tatlong counts ng crimes against humanity of murder and attempted murder na siya umano ang indirect co-perpetrator o mastermind? Nakatutok si Maki Pulido. Dahil siya umano ang utak sa malawakan at sistematikong patayan mula noong siya ay mayor ng Davao City hanggang maging pangulo ng bansa. Kinumpirma ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang kasong crimes against humanity of murder and attempted murder laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. 49 incidents o bilang ng patayan kung saan may 78 biktima ang bahagi sa kaso. Sa bilang na yan, 76 ang patay habang 2 ang binaril pero nabuhay. Hindi rin bababa sa 3 biktima ang menor de edad. Non-exhaustive list ito ayon sa Pre-Trial Chamber 1 ng ICC. Ibig sabihin, marami pang ibang mga biktima. Pero isa sa larawan ng 49 incidents kung paano inutos at isinagawa ang di umano'y sistematikong patayan. Mayroon kasing thousands na namatay doon po sa war on drugs sa Davao City at sa buong Pilipinas. Kaya illustrative lang po ito, mga examples lang po ito. Itong 49 incident, hindi mo naman talaga malalagay lahat po ng insidente na yun. Sa crimes against humanity, yun yung karakter ng krimen. Hindi siya simpleng murder, mas matining yung pagiging widespread o malawakan at saka sistematiko ng krimen. May 3 counts o 3 pagkakataong inutos umano ni Duterte ang sistematikong patayan laban sa mga sibilyan. First count ay noong mayor si Duterte ng Davao City mula 2013 hanggang 2016. Sabi ng ICC, bilang mayor, ginamit umano ni Duterte ang kanyang kapangyarihan para ipapatay ang mga kriminal sa ilang pulis Davao at mga hitman. Pinuno rin daw siya noon ng Davao Death Squad na may mga miyembrong hitmen na nagsagawa ng patayan. Second count, murder ng high-value target nung presidente na siya mula 2016 hanggang 2017. Ang mga high-value target umano ay mga drug manufacturer o miyembro ng mga drug syndicate. Sa ilang okasyon, binanggit ni Duterte ang PRRD list o listahan ng mga high-value target na sangkot sa illegal na droga o ibang krimen. At ilan sa mga nabanggit, napatay sa mga anti-drug operation. Ayon pa sa kaso, ang mga nakapatay ng mga nasa PRRD list, patagong nakatanggap umano ng cash reward pati bayad mula 50,000 hanggang 1 million pesos depende sa level ng target. Isa sa incident o kaso dito ay ang pagpatay kay Rolando Espinosa Sr. at Raul Yap habang nakakulong sa latest sub-provincial jail noong November 2016. Sabi noon ng mga pulis, nanlaban o tinangkaraw barilin ni Espinosa ang mga operatiba ng PNP-CIDG nang magsilbi ito ng search warrant. Pero ayon sa isang testigo ng NBI, pinasok sa selda si Espinosa at pinagbabaril. Third count, Oplan Tokhang o Barangay Clearing Operations mula July 2016 hanggang September 2018 na tinarget ang mga low-level target. Isa sa mga kaso rito ay ang pagpatay sa 17 taong gulang na estudyanteng si Kian Lloyd de los Santos sa isang one-time, big-time operation sa Caloocan City noong August 2017. Pinatay ng mga pulis si Kian dahil bumunot daw ito ng baril nang tangkaing arestuhin ng mga pulis. Pero nakita sa CCTV ng barangay kung paano kinaladkad si Kian mula sa tapat ng kanilang bahay hanggang sa lugar kung saan siya natagpo ang patay. Malaking bagay po ito sa mga biktima ng war on drugs dahil nakikita nila na umuusad po ang kaso. Sabi ng ICC Pre-Trial Chamber 1, may pananagutan si Duterte sa 3 count bilang indirect co-perpetrator o mastermind. Kasama umano ang kanyang mga kasabwat, ipinatupad nila ang isang common plan mula nang siya'y mayor hanggang maging presidente. Sa ilalim ng common plan, nasa likod umano si Duterte sa pagdisenyo at pagpapakalat ng polisiya para ipapatay ang mga di umano'y kriminal. Siya rin umano ang nagbuo at namahala ng Davao Death Squad, nag-utos ng pagpatay sa mga di umano'y drug dealer at user, nagbigay ng logistics tulad ng mga baril para rito, nagtalaga ng mga opisyal sa mga posisyong makakapagpatupad ng patayan, at namigay ng financial incentive sa mga pumatay na pulis at hitman. Ang prosecutor po, ipoprove po nila lahat po ng elemento
ng crimes against humanity. Ipapakita po nila na mayroon pong widespread at systematic na pag-atake sa mga sibilyan. Ipapakita po nila na dahil po ito sa isang organizational policy ni Mr. Duterte para sa DDS at state policy nung presidente po siya. Ngayong kinumpirma na ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang kaso laban kay Duterte, tuloy na ang paglilitis laban sa dating Pangulo. Inaabangan na lamang ang desisyon ng ICC Presidency kung aling trial chamber ang didinig sa kaso. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Iaapela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 na nagkukumpirma sa lahat ng charges laban sa dating Pangulo. Nakatutok si Marisol Abduraman. Matapos kumpirmahin ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ang lahat ng charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, binisita siya ng kanyang anak na si Kitty sa detention center sa The Hague. Tumanggi siyang pag-usapan ng kaso ng ama dahil ayaw niyang makaapekto dito. Ayon sa kanya, bagaman apektado na ang memorya ng ama, nananatili raw itong alisto at ang pinagkakaabalan daw ay ang pagbabasa ng libro. Who's the same at 81, no, so his memory and his health, his balance, he walks slowly with a cane. He tries to be careful, but it's different amidst old age. Ngayong naghahanda na para sa paglilitis ng kasong murder at attempted murder as a crime against humanity, iaapela raw ng kanyang kampo ang desisyon. Sa isang pahayag, sinabi ni Attorney Nicholas Kaufman na hihingin nila sa Pre-Trial Chamber 1 na payagan silang iapela ang desisyon. Tinawag niyang most bizarre o lubhang kakaiba at kapras o mahirap intindihin dahil hindi lohikal ang iginiit ng Pre-Trial Chamber. Na hindi kailangan magkaroon ng unnecessary details ang charges na masyadong specific at maaaring makalimita sa paglilitis. Ito anya marahil ang paliwanag kung bakit wala ni isang piraso umanong ebidensyang binanggit sa footnote ng desisyon. Sa tingin ni Kaufman, ipinakita raw nito kung gaano kahanda ang pre-trial chamber na paboran ang prosekusyon kahit na maapektuhan ang karapatan ng dating Pangulo para sa patas na paglilitis. Ang dating Chief Presidential Legal Counsel ni Duterte na si Attorney Salvador Panelo naniniwalang prejudge na ang kaso, lalo't isinagawa ang confirmation of charges hearing kahit inapila ng kampo ng dating Pangulo ang issue ng jurisdiction. Instead of resolving it with finality, it proceeded with the hearing, which means it has already prejudged the case. Kaya sabi ko sa inyo malabo. Iko-convict nila yan kasi nga meron ng sabwatan yung ICC at saka yung administrasyon natin ngayon. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Malacanang kaugnay sa mga pahayag ni Panelo. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. At kaugnay ng pahayag ni Attorney Salvador Panelo na may sabwatan anya ang gobyerno at ang ICC sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, huwag isisi kay Pangulong Bongbong Marcos ang anumang ginawa ni Duterte at mga tinukoy na co-perpetrator. Kung wala anyang pinatay noon, wala raw anyang kaso at anumang pagdinig sa ICC. Dagdag pa niya, Pangulo pa si Duterte nang isampa ang mga reklamong crimes against humanity noong 2017. Sina Duterte anya ang nagpatupad ng giyera kontra droga at hindi kasama si Pangulong Marcos sa pagplano anya ng mga patayan. Hindi isasabay sa paglilitis ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga inakusahang co-perpetrator o kasabwat ayon sa isang ICC Assistant to Counsel. Hindi pa sila itinuturing na akusado pero patuloy na iniimbestigahan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa confirmation of charges hearing ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, binanggit din ang mga umunoy co-perpetrators o kasabwat niya sa pagkasa ng mga binibintang na krimen, kaugnay ng drug war habang Davao City Mayor at Pangulo siya. Of course, Mr. Duterte did not commit these crimes alone. Ronald Bato de la Rosa, who was a chief of the Davao City Police Office, Vicente Danao, another police chief in Davao during the period. Next, Christopher
Long Go, who was Mr. Duterte's aide, Mr. Dante Guiaran, Regional Director of the National Bureau of Investigation, and finally, Vitaliano Aguirre, who is a lawyer for Mr. Duterte and for some of the DDS members during the mayoral period. Unang pinangalan ng co-perpetrator si Bato de la Rosa, isa sa mga naging Davao City Police Chief nung Mayor pa si Duterte na nag-develop umano ng tukhang operations. Ang blueprint ng tukhang ipinatupad umano ni de la Rosa bilang PNP Chief nang naging Pangulo na si Duterte. Sa ngayon, senador pa siya pero Nobyembre pa, hindi pumapasok mula ng mabalitang may ICC warrant of arrest na kahit wala pa naman. Pinangalanan din ng prosecution bilang kasabwat sa pagpapatupad ng drug war si Bongo nung personal aide at special assistant pa siya ni Noy Davao City Mayor Duterte at bilang special assistant to the president nang maupo sa Malacanang si Duterte. Kasabay siyang naging senador ni De La Rosa noong 2019 pero di tulad dito ay present siya sa 58 plenary sessions ng Senado sa ilalim ng kasalukuyang Kongreso. Tumulong din umanong magpatupad ng drug war kaya pinangalan ng co-perpetrator si Vicente Danao nang maging Davao City Police Chief habang mayor pa si Duterte at nang maging Manila Police Chief habang Pangulo si Duterte. Retired na siya mula August 2023. Pinangalanan din bilang co-perpetrator si Camilo Cascola na naging Finance Chief ng Davao City Police Office nung mayor pala si Duterte at kung kailan umano nagsimula ang pagbibigay ng mga pabuya sa pumapatay sa ngalan ng drug war. Nang maging Pangulo naman si Duterte ay naging hepe siya ng PNP Directorate for Operations at naging hepe rin ng NCR Police Office. Tsaka naging PNP Chief. Sinasabing siya ang may akda ng Oplan Double Barrel pero pumanaw na siya noong 2023. Co-perpetrator din ang turing kay Dante Guiaran na namuno sa NBI Davao Region ng Mayor pa si Duterte at naging direktor ng buong NBI ng Pangulo na si Duterte. Habang ang tinatawag ding co-perpetrator na si Attorney Vitaliano Aguirre II, tumayong abogado ni Nooy Mayor Duterte at ng iba pang umano'y miyembro ng Davao Death Squad o DDS at inappoint na Justice Secretary nang maging Pangulo si Duterte. Pribadong practicing lawyer na siya ngayon. Ang aligasyon ng prosecution noong mayor pa si Duterte ay ginamit niya ang mga nabanggit na co-perpetrators, ang mga pulis Davao at mga hitman na hindi pulis para pumatay ng umunay mga kriminal. Ayon sa prosecution, nadagdagan pa ng dalawa ang co-perpetrators nang maupo na bilang Pangulo si Duterte. Sina Oscar Albayalde na nagsilbing direktor ng NCR Police Office mula 2016 hanggang 2018 at pumalit kay De La Rosa bilang PNP Chief mula 2018 hanggang 2019. Gayon din si Isidro La Peña na naging Chief ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA noong 2016 hanggang 2017. Habang Pangulo si Duterte ay ginamit naman niya ng mga naunang co-perpetrator at nito mga dagdag ang national network at kanilang low-level members para ipatupad nationwide ang common plan na neutralize ang mga kriminal sa pamamagitan ng pagpatay. In 2016, when Mr. Duterte became president, the members of the common plan remained largely the same. They were joined by a further two individuals, a senior police officer and a long-time colleague of the group from Davao City, who had worked with the DDS before the jurisdictional period. Bagaman sasalang na sa paglilitis si Duterte, hindi kasabay sa kanya ang mga co-perpetrator na patuloy pang iniimbestigahan. Ayon yan sa ICC Assistant to Counsel na si Attorney Cristina Conti. Hindi pa po sila akusado. Siguro yung termino na yung pamilyar sa atin ay persons of interest. Ang investigation kasi, again, ay bukas pa rin patungkol sa nangyayari sa Pilipinas. Hiwalay na insidente o may hiwalay na schedule yung kaso ni Duterte. Hiwalay na proseso ang lalakad, hiwalay na quantum of evidence ang ihaharap. Ibig sabihin, ayon kay Conti, pwede ring magpalabas ng warrant of arrest ang ICC laban sa mga kasabwat. Tingin din daw niya, may kahulugan ang pagkakasunod-sunod ng mga pangalan ng co-perpetrators sa dokumentong inilabas ng ICC. Sa pag-estima,
yung 1 to 8, yung paghahanay na ganyan, ay hindi, it is consciously made. Kumbaga, may ano yan, may mensahe. Yung number 1, 2, 3, and so forth, yan ang pinaka responsable according to degree of participation. Kaya kung meron mang isyuhan, abi talagang si Bato de la Rosa at may basehan para kabahan talaga siya. Hininga namin ang reaksyon ng kampo ni De La Rosa pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Itinanggi naman ni Aguirre na kasama siyang nagpatupad ng common plan at may natulungan pa umanong pamilya ng drug war victims habang nasa pwesto. Hindi aniya siya nababahala pero magsasampa pa rin ng petisyon sa Korte Suprema para matiyak na hindi malalabag ang kanyang karapatan. Dapat yan mayroong dumaan sa domestic local courts and may approval ng courts. So I believe that we could not be brought to the ICC on the basis of the warrant of arrest. Sa post naman ni Senador Go, sa kabila ng malungkot na balita tungkol sa kaso ni Duterte ay mananaig-an niya ang hustisya. Sa February online post naman ng Mrs. ni Cascolan, sinabi niyang sana ay buhay pa ito para naipaliwanag ang oplang tukhang at double barrel sa publiko. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Tatayong testigo si dating Police Colonel Royina Garma sa paglilitis ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, nakarating sa kanya ang impormasyong ito dahil ang kampo niya ang naunang naghain ng communication sa ICC tungkol sa extrajudicial killings sa Pilipinas. Hindi pa tiyak kung tungkol saan ang magiging testimonya ni Garma. Pero ibinunyag noon ni Garma sa Quad Committee hearing ng Kamara ang umano'y pagpapatupad ng Davao Model sa patayan at reward system para sa drug war nang ipatupad ito nationwide. Bukod kay Garma, sabi ni Trillanes, ICC witness na rin ang 3 nagpakilalang mga hitman ni Duterte, kabilang sina Arturo Las Cañas at Edgar Matobato.